Si Tala ay isang babaeng malaya. Nagagawa niya ang mga bagay na gusto niya. Mahilig siyang lumabas at magparty. Kalimitan siyang makikita sa mga bar sa BGC. Ang tanging gusto niya lang ay ang buhay na puro pagpapasarap. Iyong puro inuman, sayawan, pagpaparty at puro kasiyahan lang. Lumaki siya sa Amerika. Kaya naman ganun na ang buhay na nakasanayan niya. Bumalik lamang siya sa Pilipinas 2 years ago dahil namatay ang ama niya. Only child siya, kaya naman mas pinili niyang samahan ng ina kesa bumalik sa abroad. Sa totoo lang, matagal nang hiwalay ang mga magulang ni Tala, pero nagsasama pa rin ito sa iisang bahay. In good terms naman kasi ang mga magulang niya, kaya nang maghiwalay ay naging ganoon ang setup nila. Isang gabi, ay nagkayayaan silang magbabarkada. Nagpunta sila sa isang bar na talaga namang labis na ikinatuwa niya. Matagal na rin mula nung huli siyang mag-night out, kaya naman agad siyang pumayag sa yaya nito. Pagdating nga nila sa bar ay marami ng tao. Halos puno na ito. Mabuti na lang at nakapagpa-reserve na ang kaibigan niyang si Beth. Nagsimula na nga silang magsaya. Inom dito, sayaw doon, at talaga namang enjoy na enjoy sila. Mataas ang alcohol tolerance ni Tala, kaya naman confident siyang lagukin ng bawat shot na ibinibigay sa kanya. Hanggang sa may nakilala nga siyang lalaki sa club. Nakipagkaibigan lang naman ito at binigyan siya ng shot. Mabilis niyang ininom yun at bago makapagpasalamat ay nahila na siya ng kaibigan sa dance floor. Para silang mga nakawala sa kulungan ng makarating sa floor. Agad silang nagsayaw, naanimoy mga wala sa wisyo. Hanggang sa bigla na lang makaramdam si Tala ng pagkahilo. Dahil marahil sa labis na alkohol at paglilikot niya. Agad siyang humiwalay sa mga kaibigan at nagpaalam na lalabas lang para magpahangin. Nakalabas siya at nang maramdaman niyang hindi niya na talaga kaya ang hilo, nag-book na siya ng masasakyan pa uwi. Nag-send na rin siya ng mensahe sa mga kaibigan na mauuna na siya. Maya-maya pa ay may humintong sasakyan sa harap niya. Agad niyang inakala na iyon ang nabook niya. Mabilis siyang sumakay. "Who are you?" Tanong ng driver nang makasakay siya. Nagtaka naman si Tala. "Kuya, ako nag-book sa'yo. Iuwi mo na ako please. Hilong-hilo na ako." Pakiusap niya pa. At ang hindi niya maintindihan ay bakit ba init na init siya. Hinubad niya ang suot na cardigan. Naiwan ang suot niyang see-through top na may itim na bra sa loob. Naguguluhan naman ang driver ng sasakyan. Si Levi. Dahil unang-una ay hindi naman siya ride-hailing taxi. At pangalawa, sinusundo niya ang kaibigan niyang lasing na rin. Gusto man niyang paalisin ang babae, ay tila ba hindi niya magawa dahil nakakaawa ang estado nito. Maya-maya pa ay dumating na nga ang kaibigang hinihintay ng lalaki. "May kasama ka pala eh. Sino yan?" Tanong ni Jello kay Levi. "Hindi ko yan kilala. Bigla na lang sumakay at sinabing ako raw ang nabook niya. Lasing na lasing. Baka dito pa magsuka sa kotse ko yan." May halong inis ang boses ng binata. "Teka pre, mukhang matino naman ang babaeng to eh. Ihatid na lang kaya natin sa kanila?" Suhestyon ng kaibigan niya. "Anong alam ko sa address niyan?" Bugnot na sagot nito. "Hindi naman natin pwedeng iwanan dito yan. Iuwi mo na lang kaya sa kondo mo. Kawawa naman eh. Baka kung ano pang mangyari sa kanya kapag iniwan natin dito." Sabi naman ng mabait niyang kaibigan. Wala na nga siyang nagawa. Kahit naman naiinis siya sa responsibilidad, ay hindi niya naman kayang pabayaan ang dalaga. Pagdating sa parking ng kondo ay binuhat niya si Tala. Hanggang sa makarating sila sa floor ng unit niya. Parehas lang sila ng kondo ni Jello. Kaya lang ay magkaibang building. Kaya naman kanina pa sila naghiwalay nito.
Hindi naman ganun kabigat ang dalaga at malaki rin naman ang pangangatawan niya, kaya madali lang niya itong nabuhat. Ipinasok niya na nga ito sa kanyang unit at inihiga sa malaking couch. Tinitigan niya pa ito ng ilang sandali bago siya nagdesisyon na iwanan na ito para naman makapaglinis na siya ng katawan. Paglabas niya ay nakita niyang nakaupo na ang dalaga, pero parang may mali sa ikinikilos nito. Nilapitan niya ito para sana tanungin kung saan ito nakatira at nang sa ganun ay maihatid niya. Ngunit nabigla siya nang hapitin siya ni Tala. Ang mga mata ng dalaga ay puno ng pagnanasa at ang pakiramdam nito ay sobrang init. Pilit kumawala ang binata. Hinawakan niya ang mga braso ng babae at tinitigan ito. Walang lumabas na salita mula kay Tala at bigla niya nalang sinunggaban ng halik ang binata. May pananabik ang halik nito at talaga namang hindi maitatanggi ni Levi na maging siya ay nadadarang na. Lalaki lang siya, may pangangailangan at mahina sa tukso. Ilang beses niyang tinanong ang dalaga kung alam ba nito ang ginagawa. Ayaw niya naman kasing isipin nito na pinagsasamantalahan niya ang dalaga sa kalagayan nito. Kaya naman nangihingi siya ng permiso. Wala na ang kalasingan sa katawan ni Tala, ngunit ang init ay hindi pa rin nawawala. Paulit-ulit niyang sinigurado kay Levi na hindi siya lasing at alam niya ang ginagawa niya. Nawala naman ang pag-alinlangan sa lalaki, kaya naman tinugon na nito ang halik niya. Naging mapusok ang kanilang mga halik. Sobra na rin ang dikit ng kanilang mga katawan at ramdam na ramdam nila ang pangangailangan ng bawat isa. Hanggang sa unti-unti nang bumaba ang halik ng binata. Pababa sa leeg ng dalaga. Pinagsawaan niya iyon hanggang sa lumalim pa ang nangyayari. Napuno ng mga daing at sigaw ang buong living room ng kondo ni Levi. Halos mapaos na si Tala sa kakahiyaw dahil sa sarap na kanyang tinatamasa. At maya-maya pa nga ay sabay nilang naabot ang sukdulan. Ibinuhos ni Levi lahat ng init sa kaloob-looban ni Tala na malugod niya namang tinanggap. Nagpahinga lang sila ng ilang sandali at makalipas ang ilang minuto ay pumwesto na ulit si Tala sa taas ni Levi. Nabawasan man ang init na kanyang nararamdaman, ngunit hindi pa rin ito naglalaho. Natuwa naman si Levi sa inasta ng dalaga. Siya man ay hindi pa kontento sa isang beses na yon. Kinalong niya si Tala at dinala sa kanyang kwarto at mabilis na inihiga sa kama. Doon ay muli nilang inangkin ang isa't isa. Hindi pa natapos yun doon. Dahil nang makapagpahinga lang sila, ay ginawa muli nila iyon sa CR ni Levi. Ilang beses nilang narating ang dulo. Sobrang sarap sa pakiramdam. Ang ligaya ay talaga namang sinulit nila at tinamasa. Natulog silang dalawa na magkayakap at nakabalot sa bisig ng isa't isa. Kinabukasan ng magising si Tala ay nagulat siya. Napansin niya na hindi niya kwarto ang kinagisnan. Wala rin siyang anumang saplot sa katawan. Agad na bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Nakita niya ang lalaking nasa tabi niya at mahimbing pa rin ang tulog. Mabilis siyang lumabas sa kwarto at naghilamos. Pagkatapos ay pinulot isa-isa ang damit niya na nagkalat sa sahig. Nakuha na rin niya ang bag niya. At mabilis na lumabas sa lugar ng lalaking estranghero. Iyon ang huling beses na nagkita sila. Sa totoo lang, hindi malinaw sa alaala ni Tala kung paano siya napunta sa kwarto ng lalaki na yun. Pero hindi niya nalang inintindi. Nangyari na ang nangyari. Isinaksak na lamang niya sa kanyang isipan na isang gabi lamang yun ng pagkakamali at hindi na mauulit pa. Malabo na rin na magkita pa sila ng lalaki. Iyon nga ang kanyang pinanghawakan. Lumipas ang mga araw. Isang umaga yun at sabay silang nag-aalmusal ng kanyang ina nang bigla nitong binasag ang katahimikan. Anak, alam mo naman na meron na akong kasintahan ngayon, hindi ba?
Agad na nakuha ng kanyang ina ang atensyon niya. "Yes, ma. Si Tito Rod." Sagot niya naman dito. Biglang inilahad nito ang kamay sa kanyang harap. "Nag-propose na siya kagabi and I already said yes. Pasensya ka na anak kung hindi na ako nakapanghingi ng permiso sa'yo. Pero pwede ba akong magpakasal sa kanya?" Pakas ang pangamba sa boses ng ginang. Tila ba tinitimbang nito kung ayos lang sa kanya ang naging desisyon ng ina. Natawa naman siya. "Ma'am, hindi mo naman na kailangan ng permiso ko. Alam ko naman na matanda ka na at alam mo na kung ano ang makakabuti sa'yo. Masaya ka naman po kay Tito Rod, diba? Kung saan ka masaya, ma'am, yun ang pipiliin ko. Wala akong karapatan para hadlangan ng kasiyahan mo." Nakangiti niyang sagot sa kanyang ina. Nakita niya ang ilang butil ng luha na tumulo mula sa mga mata nito. Bago ito tumayo at niyakap siya, ginantihan niya yon. Si Rodrigo ay ang lalaking dating kasintahan ng kanyang ina. Naghiwalay ang dalawa dahil ipinangako sa iba ang ginang na walang iba kundi ang kanyang ama. Biyudo na ang kanyang Tito Rod. Namatay ang asawa nito matapos ipanganak ang nag-iisa nilang supling. Kaya naman walang problema sapagkat kung tutuusin, single sila pareho. "Ma'am, di ba sabi mo na may anak si Tito? Ano naman po ang sabi? Okay lang din ba sa kanya?" Tanong niya sa ina. Tumango naman ito. "Yes anak, mabait na bata yun si Levi. Matanda lang siguro siya ng 1 taon sa'yo. Naku, hindi mo pa nga pala siya nakikilala. Hayaan mo, magsiset kami ng dinner ng Tito Rod mo para naman officially mag-meet kayo." Sumang-ayon naman si Tala sa ina at nagpatuloy na sila sa pagkain. "Anak, okay lang rin ba sa'yo kung doon na tayo tumira sa bahay ng Tito Rod mo? Gusto kasi namin na magsama na. Para naman makapag-catch up na rin tayo. Wala kasi silang kasama sa bahay ng anak niya. Iyon ay kung okay lang naman sa'yo." Doon ay medyo nag-alangan si Tala. Hindi siya ganun kaayon sa desisyon na yon. Pero nang makita niyang mukha ng ina na puno ng pag-asa, ay wala na rin siyang nagawa. Ayaw niya naman na mahiwalay rito. Agad natapos ang almusal at sabay na silang pumasok sa opisina. Ang mami niya ang CEO at president ng sarili nilang kumpanya, habang siya naman ay isa sa manager ng financial department. Malaki ang kumpanya na pinatatakbo ng kanyang ina at permerong pagmamay-ari ng kanyang ama. Hindi na nga pinatagal pa ng inang sinabi nitong dinner. Makalipas lang ang ilang araw ay nagpunta sila sa bahay ng mapapangasawa nito. Malaki at modernong bahay yon. Kulay gatas ang labas. Kaagad silang pinapasok ng mga tauhan. Sinalubong sila ni Rodrigo. Agad na hinalikan nito ang kanyang ina at nagmano naman si Tala dito. Hindi naman iyon ang unang beses na nagkita sila. Noon pa man ay nakilala niya na ito. "Sa dining table na lang natin hintayan ang anak kong si Levi. Nahuli kasi siya at may tinapos pang trabaho." Aya nito sa kanila, kaya naman sumunod sila sa dining. Nagkukwentuhan silang tatlo roon. Nakahanda na ang mga pagkain. Napakaraming putahe nun at talaga namang mukhang masasarap lahat. Maya-maya pa ay dumating ang isang matangkad at gwapong lalaki. Agad na lumapit yun sa mami niya at humalik sa pisngi nito. Nang tuluyang maaninag ni Tala ang mukha ng lalaki, ay ganun na lang ang gulat niya. Nagtama ang mata nilang dalawa. Ito ang lalaking nakaniig niya. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Kinabahan siyang bigla. Ang anak ng Tito Rod niya ay ang lalaking nagpaligaya sa kanya ng isang gabi. Hindi siya makapaniwala. At ganoon rin naman ang binata. Mababakas rin ang gulat sa mukha nito. Akala nilang pareho ay iyon na ang huling beses na makikita nilang isa't isa.
Ngunit nagkamali sila. Tadhana nga naman. Sadyang mapaglaro. Tala, ito nga pala ang anak ko, si Levi. Levi, siya naman si Tala, ang nag-iisang anak ng tita Mela mo. Pagpapakilala ng kanyang tito Rod sa kanilang dalawa. Hinanap ng binata ang mata ng dalaga at ngumiti rito. Pilit ng ngiti naman ang iginawad ni Tala. Sana magkasundo kayo. Dahil sa hinaharap, magiging isa na tayong pamilya. Dagdag pa nito, wala namang imik ang dalawa at wala rin namang pagtutol. Kaya naman nagsimula na silang kumain. Ang dalawang matanda lang ang nagsasalita. Paminsan-minsan ay sumasali si Levi sa usapan. Habang si Tala naman ay panakanakang nagsasalita kapag tinatanong siya. Ilang sandali pa nga ay natapos na silang kumain. Anak, ilibot mo nga si Tala sa bahay natin para naman maging pamilyar siya. Ito na ang magiging tahanan niya sa mga susunod na araw. Sabi ng daddy ni Levi. Agad namang tumayo ito, kaya hindi na nakatanggi pa ang babae. Nauna itong maglakad at sumunod siya. Dinala siya nito sa may pool area. Tahimik ang lugar, dahil silang dalawa lang naman ang naroon. Umupo si Tala sa sun lounger. Ang binata naman ay nanatiling nakatayo. Hanggang sa bigla itong nagsalita. Bakit ka umalis nung umagang yun? Agad na tanong nito sa kanya. Nabigla naman si Tala. Nagulat ako, nagpanik. Dahil hindi ko alam kung paano ako nakarating sa kondo mo. Kaya umalis na ako agad nang walang paalam. Sagot niya sa lalaki. Lumapit si Levi sa pwesto niya at tumabi sa kanya. Ni hindi man lang ito nag-iwan ng espasyo sa pagitan nila. Pwede bang kalimutan na lang natin ang nangyari? Ayaw kong masira sila Mama Tito Rod dahil lang sa nangyari na yon. Pakiusap ng dalaga. Nagsalubong naman ang kilay ni Levi. Tila hindi nagustuhan ang sinabi niya. Kalimutan? Bakit ko gagawin yon? Hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin ang mga daing mo nung gabing yun. Mahinang sambit nito. Ramdam ni Tala ang biglaang pag-init ng paligid. Pero agad din siyang nakabawi at isinantabi ang nararamdaman. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya sa lalaki. Tumayo ito at bumalik sa gilid ng pool. Nagustuhan ko ang nangyari at gusto ko pang maulit yun. Wala akong pakialam kung sinong makakabangga ko. Gagawin ko kung anong gusto ko. Sambit nito na punong-puno ng determinasyon. Hindi nakasagot ang dalaga. Tila ba naguguluhan siya sa nangyayari. Pero isa lang ang sigurado. Gusto niya ang ideya na maulit ang nangyari sa kanila. Mabilis na nagdaan ang mga araw. At dumating na nga ang araw ng kasal ng dalawa. Ang reception ay sa mansyon nila Tito Rod. Dinala na nga rin doon ang mga gamit niya. Dahil simula mamayang gabi ay doon na siya maninirahan. Tapos na ang kasal at reception. Nakatakda naman na umalis ang bagong kasal para mag-honeymoon sa ibang bansa. Anak, kayo na muna ang bahala dito ah. Bili ni Tito Rod. Nasa labas sila ng bahay at paalis na ang bagong kasal. Tahimik naman si Levi sa kanyang likuran. Huwag po kayong mag-alala. Kaya po namin ito. Mag-enjoy po kayo sa honeymoon nyo. Sagot niya naman. Marami pang habilin ng dalawang matanda. Pag-alis ng sasakyan nila, ay naramdaman niya ang braso ni Levi na pumalibot sa kanya. Agad na tumingin sa paligid si Tala at baka may makakita. Mabilis siyang lumayo sa lalaki. Ano bang ginagawa mo? May bahid ng inis ang boses niya. Wala lang. Mapang-inis na wika ni Levi. Iniwanan naman ito ni Tala at agad na dumiretso sa hagdanan paakyat sa kanyang silid. Ngunit nasa kalagitnaan pa lamang siya nang bigla siyang binuhat ni Levi na parang sako ng bigas. Napasigaw ang dalaga, kaya naman tinakpan ng binata ang bibig nito
at mabilis na ipinasok sa kwarto niya. Kapag hindi ka tumigil kakasigaw, hindi ko aalisin to. Anya kay Tala. Wala namang nagawa ang babae. Ano bang kailangan mo? Mahinahon na tanong ni Tala. Lumapit naman ito sa kanya at tinabihan siya sa kama. Ikaw lang ang kailangan ko. Gusto kitang angkinin, Tala. Hindi naman tayo tunay na magkapatid. Ano bang pinoproblema mo? Tanong nito. Puno ng pagsusumamo ang mukha ni Levi. Tila ba handa nitong isuko ang lahat para sa kanya. Levi, para na rin tayong magkapatid. Kasal na ang mga magulang natin. Nahihirapan niyang paliwanag. Ramdam niya na kaunting kalabit pa ay bibigay na rin siya. Lalo pa't nasa kama na naman sila. At ramdam niya ang init at sabik na nagmumula sa binata. Hindi naman tayo totoong magkapatid. I don't think that would be a problem. Kaya sige na, umayag ka na please. Pagdating nila Dad, ako mismo ang kakausap at magpapaliwanag sa kanila. Sagot nito sa siguradong boses. Wala na siyang nagawa. Nagpatianod na lang siya sa agos. Tumango si Tala. Iyon lang ang hinihintay ni Levi at agad na sinunggaban ng halikang dalaga. Malambot ang labi ni Levi. Kaya naman napapapikit si Tala at nagpaubaya. Iba ang halikan nila ngayon. Maingat at puno ng iba't ibang pakiramdam. Tila ba maraming gustong sabihin ng binata. Kaya naman idinaan niya na lang yun sa halik. Ngunit hindi nagtagal ay napalitan niyo ng pagkasabik. Naging maalab ang mga sumunod na eksena. Pinahiga niya ng maayos si Tala sa kama at mabilis na kinubabawan. Ipinaramdam niya sa dalaga kung gaano niya ito kamis. Pinagsaluhan nila ang init ng gabing yun. Paulit-ulit nilang hiniyaw ang pangalan ng isa't isa. Sa isip ni Tala ay bahala na bukas. Bukas na lamang niya iintindihin ang mga kakaharapin nilang problema. Sa ngayon ay i-enjoy niya na lang muna ang gabi kasama ang lalaki. Bumaba ang halik ni Levi at nag-umpisa na ring maglikot ang kamay nito sa katawan ni Tala. Tinugon niya ang mga halik ng binata at napayakap na ng tuluyan. Alam niyang hindi na makapaghintay si Levi at ganun din naman siya. Handa na siya sa mga susunod na mangyayari. Napatingin siya sa mukha ng lalaki. Hindi niya maipaliwanag ang labis na saya at pananabik sa mukha nito. Hanggang sa maramdaman niya nga ito sa kaloob-looban niya. Kaagad na nagsalubong ang kanyang kilay. Nag-umpisa nang gumalaw si Levi. Kasabay ng mga hiyaw at daing niya. Nararamdaman niya na malapit niya nang maabot ang sukdulan. At hindi naman siya nabigo. Sabay silang natapos ni Levi. Ramdam niya ang init na inilabas nito. Kapwa sila hingal ng matapos. Mabilis siyang niyakap ng lalaki at ginantihan niya naman ito. Ang mga sumunod na araw ay napuno ng saya para sa kanila. Pinag-day off ni Levi ang lahat ng tauhan. Kaya naman solong-solo nila ang bahay. Dahilan kung bakit kahit saan sila abutan ng init ay nagagawa nilang gamutin yun. Nagawa nila sa living room, sa hagdan, sa kusina, at maging sa lamesa. Idagdag pa pati sa swimming pool. Talaga namang walang sinayang na pagkakataon ng dalawa. Tila ba sinusulit ang bawat araw na kapiling nila ang isa't isa. Kasalukuyan silang nasa kwarto ni Levi at katatapos lamang sa isang mainit-init na labanan. Tila pagod ang dalawa dahil sa paulit-ulit nilang ginawa ang bagay na yun. Babalik na bukas sila, Tito Rod. Anong gagawin natin? Mahinang tanong ni Tala sa binata. Nakaunan siya sa bisig nito at yakap naman siya ni Levi. Huwag ka nang mag-alala. Ako nang bahala kung mausap kay Dad at Tita. Sisiguraduhin kong maiintindihan nila. Paninigurado ni Levi at pinatakan pa siya ng halik sa noo. Nakontento naman doon si Tala hanggang sa nakatulog silang dalawa at nagising na lamang nang biglang bumukas ang pintuan.
Bumungad ang galit na mukha ng Tito Rod niya. Sa likuran niya ay ang mami niya, nagulat na gulat sa nakita. Agad na binalot ng kaba ang puso niya. Napatingin siya kay Levi. Diretso lang ang tingin nito, ni hindi man lang mababakasan ng takot. Nagulat siya nang bigla itong sugurin ng ama at sinuntok. Tumama yon sa panga ng binata. Hindi pa ito nakontento at hinila ang anak palabas sa kwartong yon. Napasigaw si Tala sa ginawa nito, ngunit hindi siya nakagalaw agad. Inutusan siyang magbihis ng kanyang ina at sumunod na rin ito sa asawa para awatin. Nang hihinang napaupo sa kama si Tala, bahagyang sinisisi ang kanyang sarili. Aniya ay kung hindi sana siya nagpadala, ay hindi sana ito nangyari. Nang makabawi ay nagbihis na siya at sumunod sa baba. Naabutan niyang nakaupo si Levi sa couch at tinatanggap ang lahat ng masasakit na salita ng ama nito. Rinig niya kung paano nito sabihin na inakit siya ni Levi. Kaya nangyari ang ganun. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay nang marinig niya na pinapalayas na ito ng ama dahil lang sa nagawa nila. Ang kanyang ina naman ay tahimik lang na nagmamasid. Mabilis siyang sumali sa usapan at sinubukan na kausapin pa ang Tito Rod niya, ngunit hindi siya nito pinakinggan. Sarado na ang utak nito sa mga paliwanag. Walang nagawa si Tala kung hindi ang umiyak na lamang. Labis siyang nakonsensya dahil alam niyang hindi lang si Levi ang may gusto nito. Ginusto niya rin ang bagay na yun. Kaya naman dapat ay dalawa silang maparusahan. Agad na umalis si Levi sa bahay na yun na hindi man lang sila nakakapag-usap. Tuluyan niya ng sinisi ang sarili. Wala siyang nagawa kundi ang magmukmuk at umiyak. Inalo naman siya ng kanyang ina at hinatid sa kanyang silid. Gusto niya pa sanang magpaliwanag dito, ngunit hindi niya na kaya pang magsalita. Masyado nang masakit ang loob niya. Nagpatuloy ang mga araw at wala pa rin siyang balita kay Levi. Hindi niya ito matawagan dahil iniwan nito ang cellphone, maging ang wallet nito. Halos mabaliw na siya kakaisip kung paano makakausap at makikita muli ang lalaki. Lumipas ang mga araw at wala pa ring Levi. Pero may napansin na kakaiba si Tala. Nagising siya kanina dahil sa labis na pagkahilo at pagsusuka. Pinakiramdaman niya ang sarili. Dapat noong nakaraang linggo pa siya dinatnan ng kanyang buwanang dalaw. Agad na kinabahan si Tala. Lumabas siya at nagmaneho sa pinakamalapit na butika. Bumili siya ng pregnancy test. Iba-ibang brand ang kanyang binili para masigurado ang hinala. Pag-uwi ay kaagad niyang ginamit yun. At kumpirmado nga. 3 PT ang sinubukan niya at lahat yun ay positive. Napaupo siya. Iniisip ang maaaring mangyari. Paano na sila ng anak niya ngayon? Kakayanin kaya niya ito? Malamang ay hindi. Kailangan niya si Levi. Kaya nang kinagabihan ay masinsinan niyang kinausap ang kanyang ina. Kasalukuyan silang nasa kwarto noon. Mom, wala pa rin bang balita kay Levi? Lumuluhang tanong ni Tala. Hindi niya mapigilan ng maging emosyonal. Dala na rin siguro ng pagdadalang tao niya. Anak, wala pa rin. Maikling sagot ng ina niya na lalong ikinatulo ng mga luha niya. Mommy, hanapin niyo siya at pauwiin dito please. O kahit sabihin niyo sa kanya na kuhanin niya na lang ako. Hindi ko kaya to ng mag-isa lang. Hindi namin to kaya, Mom. Puno ng pakikiusap na sabi ni Tala. Naguluhan naman ang kanyang ina. Anong ibig mong sabihin, anak? Litong tanong nito. Napalunok si Tala. Natatakot siya ngunit kailangan niyang ipaalam sa kanyang ina ang totoo. Buntis po ako. Si Levi ang ama. Mahinang sabi niya. Natutop ng ginang ang bibig at hindi makapaniwala. Ano? Tala, anong ibig mong sabihin? Naguguluhan ako. Halos 1 buwan pa lang kayong magkakilala. Paano nangyari yun? Napuno ng tanong ang ginang.
At doon nga ipiniliwanag ni Tala ang totoong nangyari sa kanila ni Levi. Mula sa una nilang pagtatagpo hanggang sa huli. Niyakap siya ng kanyang ina at pilit na pinatigil sa pag-iyak dahil hindi umano ito makakabuti sa bata. Tinanggap siya ng kanyang ina. Wala man lang itong pag-aalinlangan. At sinabi nito na gagawin raw nito ang lahat para makita at maiuwi si Levi. Agad na nawala ang bigat na nasa dibdib niya. Masaya siya na tanggap siya ng kanyang ina at umaasa siya na ganun din ang ama ni Levi. Hanggang isang araw ay dumating ang kanyang mommy at Tito Rod na nagtatalo. Talagang nagawa mong itakwil ang sarili mong anak dahil lang doon? Bakas ang galit sa boses ng kanyang ina. Kasalanan niya yun. Kung hindi niya inakit si Tala, hindi masisira ang pamilya natin. Matigas na sambit ng lalaki. Mas lalo namang nagsalubong ang kilay ng kanyang ina. Sinasabi mo bang mabilis na mapaikot ang anak ko? Mas tumigas ang boses nito. Hindi naman sa ganun. Ayoko lang na masira tayo dahil lang sa nangyari. Mas okay na yung ganito. Sagot nito na mas lalong ikinagalit ng kanyang mommy. I can't believe you. Paano mo nagawa ito kay Levi? Mas pinili mo pa na paalisin ang anak mo kaysa intindihin ang nangyari. Nagmamahalan sila at walang mali doon dahil hindi sila magkadugo. Ganun ba kababaw ang tingin mo sa pagmamahal ko sa'yo? Na masisira tayo dahil lang doon? Mababaw ka, Rodrigo. Kung hindi mo kayang intindihin ang mga bagay na ito, mas mainam pa siguro na umuwi na lang kami ng anak ko sa bahay namin kaysa makasama ang makasarili na katulad mo. Puno ng puot na sabi ng ginang. Hindi nito hinintay na makasagot ang lalaki at nagmarcha na papunta sa kanilang kwarto. Hinabol naman ito ng Tito Rod niya. Wala na siyang narinig sa dalawa pagkatapos pero nakaramdam siya ng kaunting lungkot. Tingin niya ay dahil sa ginawa niya, nadadamay pa pati ang kanyang ina. Hindi siya nakisali sa usapan ng mag-asawa. Nang gabing yon ay agad na nagkasundo ang dalawa. Mananatili lamang silang mag-ina doon kung mapapauwi nito ang anak na lalaki. Ilang oras pa lamang ay dumating na nga si Levi. May bitbit itong bulaklak para kay Tala. Sinalubong niya ito ng mahigpit na yakap at talagang makikita na namiss nila ang isa't isa. Nag-usap silang apat at doon ay humingi ng patawad ang kanyang Tito Rod kay Levi. Akala raw kasi nito na ayaw ng mami niya ang ganoon. Kaya naman mas pinili nito na putulin ang ugnayan ng dalawa kaysa masira ang pamilya. Agad naman itong pinangaralan ng ginang na agad naman itong tinanggap. Nang hingi rin silang dalawa ng dispensa. Dahil sa kapusukan at kapangahasan na ginawa nila. Ipinaliwanag nila na nagawa lamang ipilit ni Levi yun dahil tuluyan na siyang nahulog sa dalaga. Mula nung una silang magkita. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, ay inanunsyo ni Tala ang kanyang pagbubuntis. Agad na nanlaki ang mata ng dalawang lalaki. Ngunit si Levi ay naiyak dahil sa sobrang kasiyahan. Talaga palang sinadya nito na buntisin ang dalaga para hindi na ito umalis sa piling niya. Naging masaya ang gabi para sa kanilang apat. Wala nang hadlang at tanggap na sila ng kanilang mga magulang. Nang gabing yun ay nagpropose na si Levi kay Tala. Nang mga sandaling nawala pala ito, ay nagpaplano na kung paano siya kukuhanin at itatakas. Nakabili na rin ito ng singsing, sakaling pumayag siyang magtanan. Agad na tinanggap ni Tala ang proposal nito, ngunit hiniling niya na magpakasal sila pagkatapos niyang manganak. Wala naman naging problema sa binata, dahil kahit kailan pa ang kasal, basta si Tala ang mapapangasawa niya ay ayos lang. Makalipas ang ilang buwan ay nagsilang si Tala ng kambal na lalaki at nang sumunod na taon ay nagpakasal na nga sila. Namuhay sila ng mapayapa at punong-puno ng pagmamahal.